Bakit biglang dumadami ang matatandang nag-iisa sa Pilipinas? The Silent Senior Loneliness Crisis of 2025. Tahimik ang bahay, tahimik ang paligid. Pero sa likod ng katahimikang iyan, may libu-libong Pilipinong senior ang araw-araw na humaharap sa isang krisis na hindi natin madalas pag-usapan. Hindi ito tungkol sa pera, politika, o teknolohiya. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas personal, mas masakit, at mas totoo kaysa sa akala natin. Ang lumalalang pag-iisa ng mga matatanda sa Pilipinas ngayong 2025. Marami ang nagtataka, bakit parang ang dami ng seniors na mag-isa? Bakit parang wala nang kasama si Lola? Bakit si Tatay halos hindi na dinadalaw ng mga anak? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang malalim na dahilan kung bakit ito nangyayari at ano ang pwede nating gawin bago patuluyang maging krisis sa buong bansa ang senior loneliness. The shifting Filipino family structure. Noong unang panahon, kilala ang Pilipino sa extended family culture. Isang bubong, maraming henerasyon. May lolo't lola, may mga anak, may mga apo, at bawat sulok ng bahay ay may buhay, ingay, at tawanan. Pero habang nagbabago ang panahon, nagbabago rin ang kultura. Lumipat sa syudad ang mga anak, nagtrabaho sa malalayong lugar, naging abala sa career, naging modern ang lifestyle, at ang mga lolo at lola na dati ay sentro ng tahanan, ngayon ay unti-unting naging background character sa mabilis na mundo. Hindi ito masama, pero may epekto. Ang dating punong-puno ng ingay na bahay, biglang tumahimik. At sa katahimikang iyon, nagsimulang sumulpot ang pag-iisa. The OFW effect, ang paglalayo ng pamilya. Isang malaking dahilan kung bakit dumadami ang senior loneliness ay ang hindi mapigilang pagdami ng OFWs. Maraming anak ang umaalis para maiahon ang pamilya. Maganda ang hangarin, maganda ang kinabukasan, pero ang kapalit, pagkawatak ng presensya, hindi pagkawatak ng pagmamahal, presensya. May mga senior na ilang taon nang hindi nakikita ang anak. May iba, nanganganak na ang mga apo sa abroad, pero sila dito, nag-iisa sa hapag. At kahit ilang padala, gift box, o remittance ang dumating, hindi nito mapapalitan ang simpleng tanong na hinahanap nila, "Ma, kumain ka na?" Ang pera ay nakakatulong, pero ang presensya, iyon ang tunay na nagpapagaan ng puso. Business of modern life. Kahit di OFW, nahihiwalay pa rin. Sa 2025, ang mga Pilipino ay sobrang abala. Traffic, work from home, side hustles, online business, inflation, mga bayarin, at habang ang mga anak ay nahihila ng responsibilidad, ang mga magulang unti-unting nawawala ng kasama. Hindi ito sinadya. Hindi ito kawalan ng pagmamahal, pero ito ang realidad. Minsan, hindi na napapansin ng mga anak na lumilipas ang araw, linggo, buwan,
at hindi man lang nila nakakakwentuhan ang kanilang nakatatandang magulang. Para sa seniors, ang tiniyak lang nila, okay lang ako. Pero ang hindi nila sinasabi, noong bata ka, araw-araw kitang inalagaan. Ngayon, madalas, ako na lang ang kasama ko. Digital isolation, kasama sa bahay, pero malayo. Sa panahong halos lahat ay nasa cellphone. Maraming seniors ang hindi marunong gumamit ng apps, hindi marunong mag-messenger call, hindi marunong mag-video chat, habang ang mga anak ay nasa TikTok, YouTube, Instagram. Ang mga matatanda ay nananatili sa analog world. Kasama mo nga sila sa bahay, pero dahil busy ka sa screen, parang nasa ibang mundo na rin sila. Ito ang tinatawag na digital loneliness. Physically present ang pamilya, pero emotionally distant. Seniors living alone, isang lumalaking trend. Dati, bihira ang senior na nakatira mag-isa. Pero ngayong 2025, napakarami na. May mga iniwan sa probinsya. May naiwan sa lumang bahay habang ang anak ay lumipat na. May mag-asawang matanda pero pumanaw ang isa, naiwan ang isa. May mga walang anak o kamag-anak at ang mga bahay nilang puno dati ng buhay. Ngayon puno ng alaala pero kulang sa presensya ng tao. The loss of friends and social circle. Habang tumatanda ang mga tao, nawawala ang kanilang mga kaibigan. May lumilipat, may nagkakasakit, may sumasakabilang buhay. Hanggang unti-unting nawawala ng kausap ang seniors. Wala ng kape sa kanto. Wala ng kwentuhan tuwing hapon. Wala ng uy, pare, kumusta? At ang senior na dati, napaka-sociable. Ngayon nag-iisa sa berandang dati ay puno ng tawanan. Senior depression ang hindi nakikita. Ito ang pinakamalungkot at pinakadelikado. Maraming Filipino seniors ang dumaranas ng silent depression. Hindi sila humihingi ng tulong, hindi sila nagrereklamo, hindi sila umiiyak sa harap ng pamilya. Pero sa loob nila, ramdam nila ang bigat ng pagiging mag-isa. Ang pakiramdam na wala na silang halaga. Ang pakiramdam na istorbo sila. Ang pakiramdam na hindi na sila kailangan. Ang pakiramdam na wala nang naghihintay sa kanila. At ang nakakatakot, hindi alam ng pamilya, hindi napapansin ng lipunan. Kaya tahimik silang nagdurusa. What we can do, simple pero makabuluhan. Hindi natin kayang baguhin ang bilis ng mundo. Pero kaya nating baguhin ang trato natin sa mga matatanda. Una, tawagan sila araw-araw. Even 2 minutes is enough. Isang, "Ma, kumain ka na?" ay sapat na para maging masaya ang buong araw nila. Pangalawa, bigyan sila ng role. Kahit simpleng pag-check ng ulam o pag-aalaga ng halaman, gusto ng seniors na pakiramdam nila kailangan pa rin sila. Pangatlo, dalawin sila. Hindi kailangan araw-araw, pero ang once a week o kahit once a month ay malaking bagay. Pang-apat, pakinggan sila.
Hindi lang sila old stories. Hindi sila nakaraan, buhay pa sila ngayon. Panglima, ibalik natin ang tunay na kulturang Pilipino, ang respeto at pag-aalaga sa matatanda. The message we must not ignore: kung may magulang ka pang buhay, swerte mo. Kung may lolo or lola ka pang naghihintay sa iyo, mas swerte ka. Dahil ang katotohanan, hindi mo alam kung gaano pa sila katagal. Hindi mo alam kung ilang beses mo pa sila makakausap. Hindi mo alam kung gaano pa karaming kumain ka na ba ang pwede mong sabihin. Pero habang nandyan pa sila, gawin mo ang lahat para maramdaman nila na hindi sila nag-iisa. Dahil darating ang panahon, tayo rin ay tatanda at hihilingin din natin ang parehong bagay. Sana may kasama ako. Sana may nagmamahal pa rin sa akin. Sana hindi ako nakakalimutan. Ito ang silent senior loneliness crisis ng Pilipinas. At nasa kamay natin ang solusyon. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Huwag kalimutang mag-subscribe at samahan kami muli sa susunod na video.